May isang tahanan sa Lipa City, Batangas. Hindi lang basta bahay lang. Bahay na ginawa ng pag-ibig at pangarap. Sa loob nito, isang gabi ng Abril noong 1994, isang trahedya na hindi lang nagwasak ng pamilya, kundi nag-iwan ng pagdurusa at misteryo na bumabalot sa buong lugar. May kwento ako sa inyo, hindi lang malamig at nakakatakot, kundi lungkot na kumakapit sa bawat pader, sa bawat sulok ng tahanan, na kahit lumipas na ang dekada, may mga taong naninirahan doon ang nagsasabi, may bumabalik. May bumabalik na hindi lang alaala, may naririnig, nararamdaman at kumakatok. Ito ang Lipa Arandia Massacre. At ngayong gabi, samahan niyo ako sa paglalakbay sa likod ng krimen, sa puso ng pamilyang nawasak, at sa misteryong hindi pa matahimik. Ito ang Doc Dayan at ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang kwentong hindi lang simpleng urban legend. Totoo ito. Sa Lipa City Park, may bahay na isang beses pinangarap na maging tahanan. Pero naging entablado ito ng massacre na yumanig sa buong Batangas. Isang ina, si Helen Arandia, at dalawa niyang anak na babae, sina Chelsea Liz at Angeline. Tahimik lang sa kanilang tahanan isang gabi hanggang sa dumating si Elmer Palikpik at binaliktad ang lahat. Ang insidenteng iyon ay hindi simpleng krimen. Ito ay trauma, lason ng pusong nasaktan. At sabi ng marami, hindi sa puntong iyon natapos ang kanilang kwento. Sa video na ito, sisilipin natin hindi lang ang brutal na krimen, kundi pati ang mga kwentong paranormal na bumabalot sa bahay ng mga Arandia. Kukunin natin ang mga testimonya ng mga taong nanirahan noon pagkatapos ng trahedya. Mga taong nakaramdam ng presensya, nakakita ng mga anino, nakarinig ng kumatok, at nagising sa bangungot na tila hindi lang sila ang mga taong naninirahan doon. Hindi ito kathang-isip lang. Lahat ng sasabihin ko ay may basehan. Mga dokumento, investigasyon, at mula sa mga programa sa telebisyon. Kaya kayo'y humanda dahil hindi lang ito kwento ng isang krimen, kundi kwento ng pagdurusa, kaluluwa at pagdudugtong ng dalawang mundo. Bakit kailangang balikan ang Lipa Arandia Massacre kahit 3 dekada na ang nakakaraan? Marami ang nagtatanong, bakit may kakaibang enerhiya sa bahay ng mga Arandia? Bakit halos walang rentero ang tumatagal? Ano nga ba ang sinasabi nilang presensya na bumabalik? Multo ba ito o alaala lang? At higit sa lahat, paano haharapin ni Ronald Arandia ang pagkawala ng kanyang asawa at anak at ang trauma na hindi natatapos? Ang hamon ko sa inyo, tuklasin natin kung ano na nga ba ang nangyayari sa loob ng bahay na iyon ngayon. Hindi lang bilang isang crime scene, kundi bilang isang espiritual na puwang, at alamin natin kung hanggang saan na nga ba umaabot ang anino ng trahedyang iyon. Noong April 9, 1994, isang simpleng bahay sa barangay Sabang, Lipa City ang naging entablado ng hindi makatarungang karahasan. Si Helen Arandia, 34 na taong gulang, kasama ang kanyang anak na sina Chelsea Liz, 6 na taong gulang, at si Angeline, 4 na taong gulang, ay brutal na pinaslang sa kanilang tahanan. Sa mga legal na dokumento na naitala, malinaw ang lawak ng karahasan. 58 saksak sa katawan ni Helen, 18 sa katawan ni Chelsea, at 21 naman kay Angeline. Kabuang 77 stab wounds. Ang ginamit na armas, isang kutsilyo. Bakit nga ba ito ginawa ni Elmer? Ayon sa testimonya ng kanilang mga kapitbahay ay may bisyo si Elmer, sugal, alak at droga. At ayon sa mga ulat, tumanggi si Helen sa utang na hinihingi niya. May pagkakataon pang ginamit ang candy para paamunghin ang mga bata. Sa madaling sabi, pinaghalo-halong bisyo, depresyon at galit. Pagkatapos ng krimen, tumakas si Palikpik at ayon sa ulat, nagpalit ito ng pangalan bilang Elmer Manlangit at nagtago sa Camarines Norte sa lugar ng kanyang mga kamag-anak bago siya nahuli. Sa korte, nagbigay siya ng extrajudicial confession. Humingi siya ng tawad at sinabing siya'y nabigla lang, ngunit hindi ito naging sapat na depensa. Pinarusahan
Binasaan siya ng 3 life sentences at inutusan ang pagbibigay ng 536,000 pesos bilang indemnity para sa pamilya Aranja. Ayon kay Ronald Aranja, siya noon ay nasa Saudi Arabia para magtrabaho at mag-ipon para sa kanilang bagong bahay. Si Helen daw ang nagdisenyo ng bahay. Siya ang bumili ng lote at siya ang nag-ayos ng plano. Nang matanggap ni Ronald ang balita tungkol sa trahedyang ito, habang nasa eroplano siya pauwi ng Pilipinas, sinasabi niyang napakahinda at hindi niya alam kung sino ang titingnan niya dahil 3 sila. Pagkatapos mailibing ang kanyang asawa at kanyang 2 anak, naramdaman niya ang presensya nila. Sinabi niyang lumamig ang kanyang braso at ramdam niyang naroon ang 2 niyang anak. May isang pagkakataon na nakita niya ang mukha ni Helen at nagsasabing, mag-iingat ka. Nasabi rin niya na ibinenta niya na ang bahay at pinabendisyonan para matahimik ang puwang. Subalit, parang ang anino na karaan ay hindi ayaw basta bumitaw. Matapos ang masakit, hindi lang basta iniwan ni Ronald ang kanyang bahay. Ito ay kanyang binenta. Subalit ang mga taong sumunod na tumira roon ay nagulat sa mga hindi maipaliwanag na karanasan. Ito ang testimonya ni Mary Lord, isa sa mga tumira pagkatapos ng trahedya. Nanirahan siya hanggang 2018. Ayon sa KMJS Special, si Mary Lord ang isa sa nagrenta ng bahay. Ilang gabi pagkatapos niyang tumira, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May nakitang figura, hindi malinaw ang hugis, mukha ay hindi matukoy. May pagkakataong ramdam niya ang paghila sa katawan niya. Tila may hindi nakikitang kamay na nakakapit. Sabi niya, nagising siya, sobrang sakit. Parang sinaksak, pawis at takot na takot. Minsan, may nakita siyang paa, hindi buong katawan, puro paa lang, na tila lumalakad sa gilid ng kama, nakaharap sa pinto. At ang pinto, bumubukas at sumasara ng walang dahilan. Walang hangin, walang tao. Sabi niya, may mga gabi na hindi siya nakakatulog dahil sa kaba. Noong 2018, nagpasya siyang umalis at sinaad sa isang programa sa telebisyon na hirap siyang matulog doon. Ito naman ang karanasan ng pamilya ni Ofelia na tumira mula 2022 hanggang 2024. Sinimulan ng pamilya ni Ofelia ang renta noong 2022. Sa una, normal daw ang pakiramdam niya. Unang gabi ay masarap ang tulog. Pero sa ikalawang gabi, nakakaramdam siya ng maliliit na hakbang. Parang may mga bata na naglalakad sa loob ng bahay. Ayon sa kanya, para talagang mga bata ang naglalakad. Mula sala hanggang kusina, paakyat ng hagdan, paikot-ikot. May isa pang gabi na may tunog sa banyo sa isang kakaibang paraan. Ilaw sa banyo ang pa-on and off. Kahit naka-off ang switch, sabi ni Ofelia, kapag lumalapit siya sa switch, patay ang ilaw. Tapos, kapag bumabalik siya, magbubukas ulit. Parang may kakaibang puwersa kumukontrol. Isa sa pinakamatinding linya niya, nararamdaman ko nandito sila. Hindi lang takot ang nararamdaman niya, isang malamig na kalungkutan na parang may nagtatago sa bawat sulok. Noong 2024, dahil hindi na nila matiis ang tensyon at takot, umalis sila sa bahay. Sa KMJS Halloween Special, dumalaw ang isang paranormal researcher na si Sir Ed Falua para kausapin ang mga sinasabing nanunuluyan sa bahay na iyon. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang mabigat na enerhiya. Hindi yung typical ambient noise ng lumang bahay. Para bang may nakaupo sa kaliwang sulok na katitig. Gumamit siya ng spirit communication tool at nag-anyaya ng katok kung may gustong makipag-ugnayan. Pagtapos ng ilang saglit, may 3 kahina-hinalang katok. Hindi basta katok. Mahina, maliit, pero malinaw at may sagot na animoy may nais iparating. Sa kanilang recording, may narinig silang parang humihingi ng tulong, parang umiiyak. Hindi naman static noise, pero may pattern. Isang bahagi pa ang pinaka nakakakilabot. Habang nag-iikot sila, bigla silang nakaramdam ng hangin sa sala. Kahit sarado lahat ng bintana, parang may dumaan sa tabi nila na hindi nila makita. Hindi lang pisikal na sugat ang iniwan ng krimen, espiritual din itong peklat. Ayon kay Ronald, ang ama na nagtatrabaho noon sa Saudi Arabia, ang pagkawala ni Helen at ng kanyang 2 anak ay hindi natatapos sa libingan.
Sa maraming taon, patuloy ang pag-alala niya sa kanila, hindi lang sa kanyang puso, kundi sa bawat kaarawan ng mag-iina. Ayon sa ilang post sa Reddit, kahit may bago ng pamilya si Ronald, hindi niya nakakalimutan si Helen at ang kanyang dalawang anak. Sabi niya sa isang panayam, gusto niyang manalangin na tuluyan na silang matahimik sa kabilang buhay at umaasa rin siyang gabayan siya bilang ama, bilang tao na nawala ng buong tahanan. Sa talaan ng mga sikretong lugar sa Pilipinas, kasama ang tahanan ng mga Arandia, sa mga tahanan na pinaninirahan ng espiritu dahil na lamang sa mga paranormal na kwento ng mga taong nanirahan doon pagkatapos ng massacre. At ngayon, marahil ang pinaka nakakatakot na bahagi ay hindi dahil sa mga dugo na tumulo sa sahig, kundi dahil sa katahimikan na hanggang ngayon ay nagsusumikap na magpumiglas palayo sa alaala. Tingnan nyo, kahit nakulong na ang may salarin, kahit ibinenta na ang bahay, kahit may blessing na isinagawa, may mga tao na roon tumira pagkatapos ng trahedya. Pero halos lahat sila umaalis dahil sa isang bagay. Enerhiya. Enerhiya ng isang ina na nagmahal sa kanyang mga anak, ngunit nawala. Ang presensya ng dalawang bata na kailanman ay hindi natatakbo sa kanilang kwarto. Tinatanggap ba nila ang kapatawaran o hinihintay nilang sila ay muling makita, maramdaman, marinig? Para sa akin, ang bahay na iyon ay naging simbolo ng ilang katanungan. Kapag may isang trahedya na hindi natatapos sa kamatayan, saan tutungo ang mga kaluluwa? At kung may nananatiling puwersa, ano ang gusto nilang sabihin sa atin? Sa pagtatapos, ang Lipa Arandia Massacre ay hindi lang isang kwento ng krimen at karahasan. Ito ay isang storya ng pag-ibig, pagkukulang at pagkawala at anino ng trahedya na hindi alam. Ang ilan ay naniniwala na hindi lang ala-ala ang nananatili sa tahanang iyon. Naniniwala silang may tatlong kaluluwang hindi pa matahimik at gustong makipag-usap. Gustong magpaalam o baka gustong magpalaya. Kung gusto mong marinig ang iba pang misteryo ng Pilipinas, lalo na ang mga mixed true crime at paranormal, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at magkita-kita po tayo sa susunod na video.